7:00 ng gabi ang off ni Thea sa duty niya sa department store. Naglalakad siya palabas nang may humabol sa kanya. Hi, maaari ba kitang imbitahin ng dinner? Nakangiti si Cyrus kay Thea. Hindi kaagad nakakibo si Thea. Ang tanging nagawa ay sipati ng lalaki. Kahit napakayaman ni Cyrus ay hindi siya alangan ngayon sa kasuotan nito. Nakamaong lamang at simpleng polo na short sleeve. Plain blue at sapat na ang liwanag sa labas ng building ay naging dahilan para makita rin niya na ang gamit nitong sapatos ay hindi pang formal. Yung bagay lamang sa semi-reg nitong pananamit. Tumaas ang kilay ni Thea. Alam niya ang gimmick ng lalaking ito. Ginagamitan siya ng psychology. Sinisikap nitong mag-blend sa kanya. Pinipilit alisin ang harang sa kanilang pagitan. Dinner, saan mo ko dadalhin? Sa 5-star hotel? Hindi ako sanay doon. Pasuplatang sagot ni Thea. At dinugtungan pa niya. Saka isa pa, bakit naman ako sasama sa iyo na mag-dinner? Hindi naman tayo totoong magkaibigan. Wala akong makitang dahilan. Hindi nasira ang diskarte ni Cyrus. Ang totoo, Thea, hindi naman kita kayang dalhin ngayon sa mamahaling restaurants. Kung papayag ka sa imbitasyon ko, dahil ang kaya ko lang talaga ngayon kung budget ang pag-uusapan, ay sa isang hindi pang mayaman na kainan. Doon lalong umangat ang mga kilay ni Thea. Anong drama nito? Let me explain. Ang aking ama ay mahigpit na disciplinarian. Siya nga ang major stockholder ng Bank of Alliance, pero bilang anak niya, ay gusto niya akong idaan sa isang matinding pagsubok. Ako ang pinadala niya para kung mausap sa iyo tungkol sa 10 milyong piso. At ganito ang gusto niyang mangyari hanggang hindi ako nagtatagumpay na kumbinsihin ka na ibalik sa bangko ang pera na naligaw sa bankbook mo. Wala raw muna akong karapatan na magkaroon ng maraming pera at kahit kotse. I'm working informally now with my father. Ito lamang muna ang trabaho ko. Ang subaybayan ka at kumbinsihin ultimately to return the money. Hanggat hindi ako nagtatagumpay, mamumuhay ako na parang isang katulad mo rin. Walang maraming pera, walang bonggang sasakyan. Napantastikuhan talaga si Thea at inaasahan ba ang sosyal na lalaking ito na maniniwala naman ako sa kanya, Ginoong Guanzon. Cyrus Thea. Kaya ano pa, pwede bang huwag mo nang bilugin ang ulo ko? Maniniwala akong kwadrado ang daigdig pero dyan sa kwento mo never. Plot ng isang Tagalog na pelikula yung sinasabi mo sa akin. Tumawa si Cyrus. Hindi kita masisisi. Hindi nga siguro ka panipaniwala. Pero yan talaga ang totoo. Tulad ngayon, wala naman akong kotse. Kaya nga kung papayag kang kakain muna tayo at pagkatapos ay ihahatid kita sa inyo, sasakay lamang talaga tayo sa pampasaherong jeep. Wala talaga akong panahon sa mga buladas mo. Excuse me. Tinalikuran na niya ang lalaki. Pero mabilis si Cyrus. Nakaharang agad ito sa kanya. Look, Thea, I didn't ask for this. Talagang inassign lang ako ng papa ko sa misyong ito. I'm doing my best. Para kumbinsihin ka na pumayag sa gusto ng bangko dahil iyon ang tama. Para na rin ako napaparusahan kahit wala akong kasalanan. What is worst, hindi ko pa naniniwala na dahil sa iyo ay napipilitan akong mamuhay sa hindi ko nakakasanayan. Umismid lamang si Thea. Tinabig pang lalaki. Goodbye, Mr. Guanzon. Ayokong magpagabi ng uwi dahil lamang sa kwentong barbero mo. Pero sumunod pa rin si Cyrus kay Thea. Sa abangan ng jeep, alam ni Thea na nasa likuran niya ito. Pinaliwala naman niya. Parang wala siyang nakakita. Dumating ang biyaheng rekto. Nakipagit-gita na si Thea. Swerte namang nakakuha siya ng isang upuan. Nangahinga siya ng maluwag nang makitang wala si Cyrus sa mga pasaherong nakaupo sa loob. Pero nanlaki naman ang mga mata niya nang may mapansin siyang kumakaway sa kanya. Isa sa mga nakasabit sa hulihan ng jeep. Naalarma si Thea. Ang jeep na sinasakyan nila ay isa rin sa mga jeepneys na lumilipad ang takbo. Kulang sa ingat ang nagmamaneho. Kung may mapagpipilian nga lamang ba siya, kahit siya hindi sasakay sa mga ganitong driver. Walang kasiguruhan ang buhay mo, di lalo na si Cyrus na nakasabit sa labas. Biglang nakonsensya si Thea. Kung mamamatay ang gagong ito ay kasalanan pa niya. Ang 10 milyong piso na hindi kanya ay kaya pang indahin ng kanyang budhi, pero ang buhay ng isang lalaki, lalo pat sa isang tulad ni Cyrus na hindi naman masasabing walang silbi sa mundo, ay hindi niya maaatim na ibaliwala. Para, galit na sigaw ni Thea. Ang layo-layo pa niya sa rekto ay bababa na siya. Nagbayad siya at nakasimangot na lumabas ng jeep. Tumabig agad sa kanya si Cyrus nung nakatayo na siya sa pavement. O akala ko ba ay sa rekto ka? Nilingon niya ito at pinandilatan. Ano ka ba? Ano ba ang gusto mong patunayan? May ginawa ba akong masama? Meron. Kinukonsumi mo ako. Gusto lang naman kitang ihatid. If father you like a bag, wala tayong magagawa. Trabaho ko ito. Iniasin sa akin ng papa ko as I've said. Papatayin din siguro ako ng papa mo kung namatay ka dahil nalaglag ka sa lumilipad na jeep. Sininghala niya ang binata. Look, Thea, hindi mo ako maaaring pagpagin sa buhay mo ngayon. Kung gusto mong tigilan, isumuli mo na yung pera. Ganon kasimple.
Tantado ni Cyrus ang kanyang boses at pananalita. Hindi nang-aaway, hindi rin naman nagpapakumbaba. Wala akong isusoling pera. Kung gusto ninyo ay demanda niyo ako. Bakit ba ayaw ninyo akong idemanda? Ipinakita ni Thea kung gaano kalakas ang kanyang loob. Ikaw ang inaalala ng bangko. Naaawa sila sa iyo. Umismid si Thea. Walang puso ang bangko. Hindi maaaring maawa sa mahirap na katulad ko. Ang sabihin mo, makakasira sa inyo ang image na hindi pala ganun kagaling ang computerization sa inyong mga bangko. Granted na ganun nga. Ngayon ay dapat mo nang maunawaan kung bakit hindi ako maaaring tumigil sa ginagawa ko ngayon. Sa ngayon ito lamang nakikita nilang paraan para may sawali ang pera by being diplomatic to you and sending me as their diplomatic agents of sorts. Lahat na lamang na drama ay ginagawa mo. Diplomatic agent? At nandyan pa na tinitikas ka ng papa mo hanggang hindi ka nagtatagumpay sa misyon mo. Hindi bilang isang diplomatic agent ang ginagawa mo. Kanina sa jeep, emotional blackmail yun. Sumabit ka kahit hindi sanay. Natural na matatakot akong malaglat ka dahil hindi naman ako walang hiyang tao. Napangising bigla si Cyrus. That's good news for me. Pinatunayan mo yan sa akin na malaki pala talaga ang posibilidad na hindi mo maaatim na patuloy na itago ang perang hindi sa'yo. You just told me na hindi ka walang hiya. Pinamaywang ni Thea ang binata. Sinapsychologize mo ako, no? Hindi uubra sa akin yan. Look, Thea, pareho lamang tayong mahihirapan kung di tayong mag-aaway. Tulad nga ng sinabi ko, hindi mo ako mapapatigil sa mission ko. I simply have to do this. Hindi ko alam kung magtatagumpay ba ako o hindi. Pero ang mahalaga sa ngayon, I'm doing the job. Yun lamang ang dapat na makita ng aking ama para hindi siya magalit sa akin. Don't hate me. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Sinipat ni Thea ang lalaki. Inuutusan mo akong huwag magalit sa'yo. Ikaw naman ang tatanungin ko. Galit ka ba sa akin? Natigilan si Cyrus. Sagutin mo yan ng diretso. Namulsa si Cyrus. Pumili silang pinakamalapit na honest na sagot. Galit lang ako sa ginawa mo. Pero yun ay gusto ko. Naman sanang unawain. Umiling si Thea. Iba ang kalagayan mo. Hindi mo ako mauunawaan kailanman. Sumakay si Cyrus sa sinabi ni Thea. Why don't you try me? Pinaliwala yun ni Thea. Umuwi ka na sa inyo. Magtaksi ka kung totoong wala kang kotse. Huwag ka nang mag-ambisyon na mag-commute dahil siksikan ngayon. Sa susunod mong pagsabit ay tiyak malalaglag ka na. Madilim dito Sasamahan na kita. Huwag na babalik na lamang ako dun sa terminal ng jeep. Maglalakad pa yun. Ang layo ng lalakarin ni Thea at ang 1 kilometro rin. I really can't understand. Kung talagang desidido ka na hindi ibabalik sa bangko ang pera, ano ang gagawin mo dun? Bakit hindi ka bumili ng luxuries katulad ng kotse? Nilingon ni Thea si Cyrus, kumikislap sa galit sa mga mata. May mga taong ang interes sa kwarta ay hindi pang material na bagay. Ginoong Guanson. Aywan ko kung maniniwala ka. Pero kung hindi, yan ay hindi ko kailangang problemahin. May dumaan na jeep na bakante para sa isang pasahero. Mabilis na napara ito ni Thea. Nakasakay ang dalaga. Naiwan si Cyrus na nauwi sa pag-iisip. Ang huling sinabi sa kanya ni Thea ay nakakaintriga. Hindi lamang ang kahulugan niyon, kundi ang paraan ng pagsasalita nito kanina. Wala pa siyang nakitang tao na ganoon katindi ang katapang na hatid ng bawat katabang lumabas sa bibig. Nagpatid sa taxi si Cyrus sa parking lot ng isang branch ng bangko nila sa Ortigas Center. Dito lang niya iniwan ang kotse niya. Hindi naman kasi talaga totoo ang sinabi niya kay Thea kanina na habang siya ay nagtatagumpay sa misyon ng pagbawi ng pera, hindi muna siya pinapagamit ng kotse ng kanyang papa. Pero decidido pa rin siyang pangatawanan na ang gimmick na ito. May dahilan kasi para patuloy niyang kulitin, buntutan at huwag patahimikin ng babaeng iyon. Umuwi si Cyrus na ang mga huling sinabi ni Thea pa rin ang paulit-ulit na ina-analyze ng kanyang isip. How honest she looked when she said those words. Kung hindi materyosa si Thea, bakit kailangan ng ganong kalaking pera? Bakit niririsk nito ang reputasyon at kinabukasan? Hindi naman pala ito nangangarap na yumaman. Nakahiga na sa kanyang malaki at malambot na kama, hindi pa rin makatulog si Cyrus sa pag-iisip kay Thea. Lumalalim na ang interest niya dito. Noon dahil lamang sa pera. Ngayon gusto na yata niyang arakwin kung ano talaga ang pagkatao nito. At walang makakapigil sa kanya sa lalong pangungulit at pagdikit na gagawin niya sa babaeng iyon. Hindi naman siya kayang yanigin ang temper ng pagkasublada nito. May sarili rin yata siyang temper. Na kapag bumuhos ay nakakatakot din. At dito rin dapat mag-ingat si Thea na iyon.